love you, Mommy. Hello, welcome back to my channel. So for today's vlog, we're going to Mount Puro Nature Reserve. It is located in the heart of Antipolo. Approximately, it's an 1 hour drive going to Mount Puro from Pasig. So we rode a Grab car going there. You can book through their FB page, the Mount Puro Nature Reserve. So you can check their accommodation rates and also their meal rates. From Cabading Arc, we rode an e-bike going to Mount Puro. Approximately, it's 20 to 25 minutes drive. So, naging tour guide na din namin yung e-tricycle driver namin, no? So, ito yung unang niya manadaanan, yung first ilog going to Mount Puro. As per Kuya Driver, before daw, ang linaw-linaw pa daw ng tubig na dumadaloy dyan and super linis daw. Ngayon, ayun, kulay brown na siya sa dami nga rin daw ng taong nakatira and mga naitayong bahay. So, ito yung second na ilog na nakita namin. From here, 5 minutes na lang going to Mount Puro. Ibang-iba to dun sa unang ilog kasi itong ilog na to napansin namin. Ang linaw niya and may mga naliligo tsaka naglalaba. Nakakatawa. Go. Bigat. Sabi kasi yung wood daw nag-gate eh. So, ito yun. What did you see? Humid nga. What? Ito yung Lilos yan. Lolis. Hindi, hinano ko na lang. Oo nga eh. Pero ano, kasi nga medyo, ewan ko, siguro nalapitan din siya. Sa'yo lang, hiram na lang ako ng isang ID para... Saan na kasi? Pero Yeah. Hello po, good afternoon po. By the way po, my name is Joyce Adonis and welcome to Mount Puro. Kasi pag magtatanim ka ng puno, hindi magbabaha. So hindi mauulit yung dami-daming namatay. Yung natira doon, nautos ng nanay ko, ng munga. And I had problem.
what is the solution? How do we find a balance between nature and humanity so that we're able to prevent another Typhoon Bondoy from happening? We tried figuring. So, right after mag-briefing, yung history ng Mount Puro and yung mission nila and vision nila, we're heading na to our accommodation. So, Casita 3 yung ibibigay sa amin na accommodation. From dun sa reception, medyo struggle na rin kasi parang nag-trek na din kami going to the accommodation. Pero, hindi mo siya mapapansin. Pero, syempre, medyo hingal dahil daming bit-bit dyan. Pero maganda kasi yung mga makikita mo at kung ano na yung makikita mo kaya nakakatuwa rin talagang maglakad. Ayun, so nakakita ako ng galon ng tubig na itanong ko kay kuya yung regarding sa drinking water. So pag magpaparefill lang pala is pupunta lang dyan sa area na yan para magpa-refill or pwede mo silang sabihan then sila yung pupunta dun sa kasita mo. Ayun lang. Nag-hiking na. Yun na yun. Parang okay na ako doon. Hello! Kami sa tree. Okay. This is our room. Ting slippers nyo. Sa gilid. Ha? Oo nga, siniserve naman daw. Green water. Oh, yung ganda ng CR. In fairness. Wow! Let me see. Ganda. Uulan pa yata. Ganda nito. Ganda ng flower. Okay, so after namin mag-ayos-ayos sa accommodation, magre-river walk kami. Free to na activity and meron tour guide. So, waiting lang kami sa mga kasama namin. May mga time na scheduled na mamimili lang kayo. And ito yung napili naming time right after namin mag-check-in. But then, umuulan. So, let's see. Okay, finally dumating na yung ibang sasama. And, ayan, may mga props pa kaming ganyan. Pero, kukwento ko na, no? Hindi kami natuloy. Kasi, sobrang steep nung daan, promise.
wala siyang hawakan, walang tulay. As in, bababa ka ng putik na yung hagdan na putik ka, literal. And yung tatapakan mo is yung malalaking bato lang. Ganun lang siya. So, we decided to visit the swimming pool. Medyo malayo siya sa accommodation. Paakyat siya ulit. Kung mapapansin nyo, no, may mga kubo na parang may mga tao doon. Nandun yung mga staff. So, anytime na may kailangan kayo, may mga tanong kayo, so, very accommodating sila. So, ayan, solo-solo namin yung swimming pool, as in. Lamig? Sige. Hindi ko nadala yung standee. So, dinner time na ito yung in-avail ko sa kanila, yung $350 per head for adult and $250 for kid naman. So, ang in-avail ko is dinner and yung breakfast kinabukasan. Okay yung food, yun nga lang medyo nag-expect kami ng more on Filipino, magulay na meal. But then, ang aking rating is 6/10. And sana iba yung meal nila dun for kid. Kasi same lang siya, medyo maliit lang yung portion. Ayun lang. And then cut! S'mores and hot dog. Okay, so what's that? Put the marshmallow on the hot dog and chocolate. Hindi ba? Pagka 8:30 na pala ako. Bakit? Oo nga.
it. I keep popping. Yeah. Diba? Pop it. Again, I'm onto one. Okay, so right after namin mag-breakfast, pahinga konti. And in-avail din namin tong second activity na ina-offer nila, yung trekking. So, meron siyang dalawang tour guide again, and grupo ulit kami. May specific schedules na kayo napipiliin. So, ang pinili namin is 8:30 a.m. And then, sabi nila, 2 hours lang daw yung trekking. Pero kami, mas tumagal since may kasama kami yung bata. And first time namin. Kaya, ayun. Okay, so nag-start na kami mag-trekking after mag-briefing sa amin ng tour guide. So, itong trekking na to, I mean, kasi nga first time namin, may mga leveling pala siya. So, level 1 is yung easy. So, ayan, kaya siya, yan, easy. And then, once you reach yung Rebulto ni Mama Mary, yun yung end ng easy or ng level 1. So, doon mag-decide kayo kung mag-go kayo sa level 2. So, doon pa lang, kailangan mag-decide na kayo kasi once you reach doon sa level 2, papuntang level 3, sobrang hirap na kung babalik kayo pa level 1 and then going to the resort. Kasi grabe na yung daan niya. As in, sobrang steep and talagang wala siyang daan. Ano ba? Kumbaga kung bababa ka, magi-slide ka, literal. Kasi wala siyang hawakan, wala siya, I mean, talagang pure putik siya. Ganon katindi. For me, kasi first time namin.